So, nakakalungkot na balita mga sangkay ang ngayon putok na putok po sa mga balitaan. Mayroon pong eroplano daw po mula sa US ang sinasabing mga sangkay na nahulog. So hello, what's up guys? This is me, Sangkay Jansan. I'm back for another vlog today. Alam nyo mga sangkay, medyo nakakalungkot. Hindi lang medyo, talagang nakakalungkot po itong balita ngayon. Na mapapaisip ka na lang anong nangyayari sa ating mundo. Remember last year, no, 2024, bago po magkaroon ng bagong taon, yung huling buwan ng taong 2024, December, halos sunod-sunod po mga sangkay, no? Sunod-sunod po na mga sasakyang panghimpapawid ang nagkahulog-hulog. At marami pong mga buhay ang nadali mga sangkay. At eto na naman, akala ko tapos na po ang lahat, 2025, hindi pa pala. May pahabol pa. At alam nyo, dalawa po ito mga sangkay na nangyari. I think kahapon, mayroon pong eroplano din from, kung hindi po ako nagkakamali, from South Korea, ang sumiklab mga sangkay. Buti na lang, nakaligtas po ang mga sakay nito. Ngayon, ito ang tutukan natin, itong nangyaring sinasabing American Airline. Magandang eroplano po ito mga sangkay, pero ayun na nga po, mayroon pong matinding nangyari. But anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo po ay 1.4 million subscribers na. So kung gusto nyong makapanood ng mga ganitong klaseng importanteng balita pang international, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan. Ngayon din, no? Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay. Kasama po inyong mga lugar. Okay, eto po yung balita, guys. Sobrang nakakalungkot to. As in. Ayon po dito, itong American Airlines Flight 5342 collides with a Black Hawk helicopter near Washington, D.C. Airport. At inaasahan daw po o pinangangambahan na mayroon daw pong 60 katao ang nadali po sa eroplano na ito mga sangkay. Nakakalungkot, no? Ano bang nangyayari ngayon sa ating mundo? Bakit, lalo-lalo na po yung aviation, no? Ano ba ang nangyayari ngayon sa mga eroplano? Bakit po ganito po yung nangyayari? Parang matatakot na tuloy ang marami sa tao sa buong mundo na sumakay. Grabe itong nangyayari. Ayan, no? What's happening in this world? Let us pray for the world. Ito hindi po ito fake news. Ito po, mula po sa ito mga sangkay. Mula po ito sa American Airlines. Balita po ng Reuters. Sabi po dito, American Airlines jet, Army helicopter collide. Parang ano ba? Nagkasalubong ba? Naku po. Pambihira. So, ito po yung report mga sangkay, 64 people yung nasa loob ng pampasaherong eroplano na ito. Tapos ito namang itong military helicopter, meron naman pong sakay na 3 sundalo. Ngayon mga sangkay, ito po yung balita. Tingnan po natin. All right, we're starting with news that's just coming in from the United States. A regional jet from Kansas has crashed into
Washington's Potomac River after colliding mid-air with a military helicopter. According to officials, this crash took place near Reagan National Airport. The crash has prompted a major emergency response. The White House said that President Donald Trump has been made aware of the situation. The White House press secretary, Caroline Levitt, said that it appears that a military helicopter Military helicopter, mga sangkay. Yung isa. collided with a regional jet. There was no immediate information about how many people were aboard either the aircraft or about the casualties. The Federal Aviation Authority ordered the grounding of all planes at the Reagan Airport. Washington police said on X that multiple agencies were responding to the crash site in the Potomac. Ngayon, mga sangkay, ito tingnan po natin. Meron po ditong actual na video. Ito. Ito po yung actual na video, mga sangkay. Kuha mismo. Wait lang. Tanggalin lamang po natin itong ads. Pero ayun nga po, itong statement mula po sa CEO ng American Airlines, mga sangkay, ay ito, nagsalita na po siya. So, hindi po ito birong nangyayari ngayon sa ating mundo, no? Nakakabahala sapagkat, mga sangkay, parang sunod-sunod po ito from December up to now, nangyayari po, mga sangkay, tingnan po ninyo. Ayan po. Tingnan nyo mabuti yung paglipad. Ayun, no? Kita nyo to? So, kung kaya't ngayon, mga sangkay, pinangangambahan ito na marami po talaga ang marami po ang hirap banggitin, no? Pero yun nga po, pumanaw dahil po dito sa eroplano nila, mga sangkay. At wala po talagang pinipili yung panahon, no? Kahit magandang eroplano o hindi. Ito, American Airlines po ito, mga sangkay. Ito, nagsalita po yung CEO ng American Airlines. Hello, everyone. I'm Robert Isom, the CEO of American Airlines. I want to brief you on a serious accident that occurred involving an American Eagle aircraft. The aircraft was operated by PSA Airlines, which is a wholly owned subsidiary of American Airlines. First and most importantly, I'd like to express our deep sorrow about these events. This is a difficult day for all of us at American Airlines, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, partners, first responders, along with their families and loved ones. Grabe. I know that there are many questions, and at this early stage, I'll not be able to answer all of them. Grabe. Naku, mga sangkay, malaking problema. Malaking problema to sa kanila. Ngayon, inaalam pa po ng Pilipinas kung mayroong mga Pinoy na sakay po sa eroplanong yun, mga sangkay. Dahil pinangangambahan na lahat daw po walang naisalba. Abangan na lamang po natin ang report, mga sangkay. Pero ayon nga po dito, mukhang pinangangambahan na lahat. Halos kasi nakita nyo naman, di ba? Nag-explode. Mayroon pong 60 passengers at 4 crew members on board sa pampasaherong eroplano po na ito, mga sangkay. Grabe itong nangyayari. Kaya, I advise every one of you guys, every time na aalis kayo ng inyong mga tahanan, kahit po sa sasakyan lamang po yan, magdadrive kayo o kaya babiyahe kayo, lalong-lalo po kung sasakay kayo ng eroplano, wag na wag po ninyong kakalimutan ang mag-pray. Importante po yan. Ipanalangin po ninyo na maging safe ang inyong travel. At gamitin nyo po lagi si Jesus. Kasi, hindi na po talaga natin maano yung mundo natin ngayon, mga sangkay. Unpredictable na po itong mga nangyayari ngayon sa ating planeta at nakakawindang na po kung iisipin ninyo itong mga nangyayari nagaganap sa ating mundo. So, panalangin po natin, mga sangkay, yung mga pamilya po na itong mga sakay ng eroplano. Ngayon, nakikipag-ugnayan na daw po ang Pilipinas
doon po sa Amerika kung mayroon po mga Pilipino na sakay po sa eroplano na ito. Sunod-sunod na po itong mga sangkay. Wala pong tigil mula po nung December up to now. So malamang marami na naman pong matatakot ngayon sumakay ng eroplano. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din mga sangkay. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.